Magandang araw, Amesians! Alamin naman natin ngayon kung ano nga ba ang ating gugunitain sa araw na ito. Tama, ang araw ng ating mga bayani. Ngayong araw, kilalanin natin sila. Ngunit bago yan, maaari bang mag-subscribe ka sa channel ko at huwag kalilimutang mag-like at maaari ka ring mag-iwan ng comment. Simulan na natin. Bayani ng Pilipinas. Kilalang pa ba sila? Anong kanilang mga naging kontribusyon? Simulan na natin. Siya si Dr. Jose Rizal. Ang ating pambansang bayani na lumaban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa ating bansa. Siya naman si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio naman ay kilalang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasan kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan o ang kilusang KKK. Isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Kilalanin din natin si General Antonio Luna. Si General Antonio Luna ang itinuturing na isa sa pinakamatapang at pinakamagaling na general ng ating bansa sa panahon ng Revolusyonaryong Filipino. Isa siya sa pinakainahangaang bayani ng Pilipinas. Narito naman si Apolinario Mabini. Tandaan, dito kinuha ang pangalan ng ating paaralan. Siya ay kilala bilang dakilang paralitiko at utak ng revolusyon. Isa siya sa mga bumuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbigay suporta sa kilusang pangreporma. Narito naman ang ating bayaning si Emilio Aguinaldo. Pinamunuan niya ang puwersa ng Pilipinas sa unang laban sa Espanya noong mga huling taon ng Rebolusyong Pilipino, 1896 hanggang taong 1898, at pagkatapos ay sa digmaang Espanyol-Amerikano 1898 at sa laban sa Estados Unidos sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano 1899 hanggang taong 1901. Si Emilio Jacinto naman ay isa sa mga bayaning pinakamataas na opisyal ng Rebolusyong Pilipino at isa sa pinakamataas na opisyal ng ating katipunan. Kilala siya sa mga aklat-aralin sa kasaysayan ng Pilipinas bilang utak ng katipunan. Francisco Balagtas Baltazar. Siya ay kinilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Pilipino. Alam niyo ba ang kanyang obra? Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-19 na siglo, ang Florante at Laura. Ito ang kanyang pinakamainam na likha. Narito naman si Gabriela Silang. Si Gabriela Silang ang matapang na asawa ng lider ng Ilocanong manghihimagsik na si Diego Silang. Kasunod ng pagkamatay ng kanyang asawa, pinamunuan niya ang grupo sa himagsikan laban sa mga mananakop na Kastila. Gomburza Gomez Burgos Zamora. Ang Gomburza ay tumutukoy sa tatlong pari ng Katolikong Pilipino, Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ay ipinapatay sa kadahilanang pinaratangan sila ng pagpapabagsak na bunga ng 1872 Cavite Mutiny noong 17 ng Pebrero taong 1872 sa bagong bayan ng mga kolonyal na otoridad. Gregorio del Pilar.
Isa sa pinakabatang heneral ng Pilipinas noong panahon ng Rebolusyong Pilipino at Digmaang Pilipino-Amerikano. Kilala siya sa kanyang matagumpay na pag-atake sa mga kwartel ng Espanyol sa Paumbong sa labanan ng Kingguwa. At sa kanyang huling paglaban sa labanan ng Tirad Pass sa panahon ng Digmaang Pilipino at Amerikano. Kilalanin naman natin si Josefa Llanes Escoda. Kilala bilang leader ng Sibiko, tagapagturo at tagapagtatag ng Girl Scouts of the Philippines o GSP sa panahon ng pananakop ng Hapon. Siya ay pinapatay sa hinala ng pagiging isang tagasimpatya ng mga gerilya. Narito naman si Juan Luna. Si Juan Luna ay sikat bilang pintor at bayani para sa kanyang obra na larawang Spoliarium, isang dibuho ng pagkaladkad ng mga bangkay ng mga natalong gladiator sa Colosseum sa Roma. Ang makabagbag damdaming eksenang ito ay maaaring itulad sa mga kasawian ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu naman ay kilala bilang pinakadakilang figura ng sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Isa siya sa unang lumaban sa pananakop ng Espanya dahilan upang mapatay niya si Ferdinand Magellan. Manuel L. Quezon. Sino nga ba si Manuel L. Quezon sa marami? Kilala bilang ama ng wikang Filipino, ama ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang Amerikano noong ika-20 siglo. Naging unang Pangulo ng Commonwealth. Narito naman si Marcelo H. del Pilar. Isang propagandista at satiristang revolusyonaryong Pilipino. Nagtaguyod ng makabayang sentimiento ng mga ilustradong Pilipino o burgesya laban sa imperialismong Espanyol. Kilalanin naman natin ang bayaning si Melchora Aquino. Sino nga ba si Melchora Aquino para sa maraming Pilipino? Siya ay revolusyonaryong Pilipino na kilala bilang Tandang Sora dahil sa kanyang edad. Siya ay kilala rin bilang ina ng katipunan, ina ng himagsikan at ina ng balintawak para sa kanyang mga naging kontribusyon sa ating bansa. Kilala niyo ba si Miguel Malvar? Sino nga ba si Miguel Malvar para sa ating mga Pilipino? Siya ay kilalang pinakahuling Pilipinong general na sumuko sa mga Amerikano. Matapos mahuli si General Aguinaldo, siya ang naging Commander-in-Chief ng mga puwersang Pilipino. Narito naman ang bayaning si Pio Valenzuela. Isang Pilipinong manggagamot, doktor, at isang importanteng tao sa panahon ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga kolonyalistang Espanyol. Sumali siya sa bagong tatag na katipunan at ang kanyang kinomisyon ni Bonifacio upang makipag-usap kay Dr. Jose Rizal sa plano ng katipunan na bumangon laban sa mga otoridad ng Espanyol. Ngayon naman, kilalanin naman natin si Ramon Magsaysay. Sino po ba si Ramon Magsaysay? Siya ang ika-7 Pangulo ng ating bansa, nakilala bilang Presidente ng Masang Pilipino. Bilang Pangulo, binuksan niya ang pintuan para sa lahat ng mga mamamayan, kung saan sila ay binigyan ng pagkakataong lumapit sa kanya ng direkta at bigyan sila ng higit na kalayaan upang ipahayag ang kanilang mga pagdurusa. Siya, si Ramon Magsaysay. Magpahanggang ngayon ang kanyang pamumuno at kabutihan ay ang mga katangiang hinahanap ng mga Pilipino para sa isang
magiting na lider ng bansa. Kilalanin naman natin si Teodora Alonzo. Siya ang ina ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Bilang unang guro ni Rizal, nagkaroon siya ng malalim na impluwensya sa kanyang pag-unlad at naging inspirasyon siya sa pagkuha niya ng medisina. Bilang ina ng isang itinuturing na kaaway ng mga otoridad ng Espanyol, si Teodora ay madalas na nagiging target. Sumama rin siya kay Rizal sa pagkakatapon nito sa dapitan. Sultan Dipatuan Kudarat, o mas kilala sa tawag na Sultan Kudarat, ang ikapitong sultan ng Maguindanao mula 1619 hanggang 1671. Sa panahon ng kanyang paghahari, matagumpay niyang nilabanan ng mga pagsalakay ng Espanyol at hinadlangan ng pagkalat ng Katolisismo ng Roma sa isla ng Mindanao. Sila ang ating mga magigiting na bayani. Naway nakatulong ito upang makilala natin ang ilan sa ating mga magigiting na bayani na nakipaglaban upang makamit natin ang kalayaan ng ating bansa. Ikaw, sino ang iyong mga bayani? Thank you. Thank you very much.